And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang balita mga kababayan, no? Kakapasok lang ng balita na ito, na kung saan ang China mga kapatid ay umaalma na ngayon sa pinapakita ng Pilipinas at Amerika na matinding alyansa, especially dyan mga kababayan, no, sa usapin ng West Philippine Sea. At ito ang sabi ng China mga kapatid, walang karapatan ang Amerika, no, na manghimasok sa issue ng Pilipinas at China dyan sa may West Philippine Sea. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat, no, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, and also guys, huwag kalimutang i-like ang ating video, no, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Panoorin natin ito mga kapatid. Walang karapatan ang Estados Unidos na makialam sa South China Sea issues. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, hindi concerned party ang US kaya hindi ito dapat manghimasok sa usapin. Ginawa ng China ang pahayag sa matapos sabihin ni US Secretary of State Antony Blinken na kaisa ng Pilipinas ang Washington sa pagdepensa sa anong mga armed attack sa pinagtatalunang teritoryo. Oh, 'di ba? Ang lakas nitong China mga kapatid, no? Magsabi na walang pakialam ang Amerika, no? Pero hindi nila inisip, no, na wala din silang pakialam diyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Nakita nyo yung point dito mga kababayan, no? Ang lakas nilang mangsita, no, sa Amerika na oy, wala kayong pakialam diyan, no, sa usapin ng West Philippine Sea. No, kaya wag kayong umepal diyan sa issue sa pinag-aagawan naming teritoryo ng Pilipinas, no. Pero hindi nila naisip mga kababayan, no, na kung tutuusin, sila po yung mas walang pakialam diyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Kasi kung tutuusin, panalo na tayo diyan eh, no? Nalatag na lahat ng Pilipinas yung lahat ng katibayan na meron tayo, particular dyan sa disputed na teritoryo na yan ng Pilipinas mga kapatid, no? Binatunayan na natin sa korte yan. Ang problema mga kababayan, no, itong China nga ayaw nilang bitawan yan, no? Dahil syempre nakita nila ang laki ng deposito ng langis dito, no? Bakit pa namin bibitawan to? Liit-liit na bansa ng Pilipinas, sasaludo kami sa inyo. No? Sino ba kayo? Oh. Ang ating presidente mga kapatid, kumontak kay Big Brother. Big Brother, makikipag-alyansa na nga uli kami sa inyo. No? Lintik tong China na to Masyado na itong garapal, no? Masyado na kaming minamaliit ng China na ito. No? Ginahasa ba naman yung bansa namin? No? Pinaliguan kami ng sangkatutak na shabu. 'Di ba? Hindi pa sila nakontento sa pang-aagaw diyan sa teritoryo namin, no? Pinaliguan kami ng sangkatutak na shabu. Yung mga pasugalan nila, pinasok na rin nila sa bansa namin. Oh. Tapos ngayon mga kababayan, ang lakas ng loob ng China magsabi, no? Dahil siguro naduduwag na ang China mga kapatid, no? Aminin na lang natin 'yan. Naduduwag na ang China dahil kung sakali mga kababayan, no, iilan lang yung bansa na inaasahan ng China mga kapatid, no, nakakampi sa kanila kung sakali man, no, magkaroon talaga ng gera, no. Unang-una diyan yung North Korea, no, yung may baliw na matabang baboy na presidente, 'di ba? Si Kim Jong-un ba 'yan? Yung parang abnormal. Parang abnormal. Yung ulo pa lang, nakakatawa na talaga eh. Pangalawa, yung Russia. No, yan, kakampi ng China yan. No. Pangatlo, yung Iran ba yun? No? Bansang Iran. No. And ang pang-apat sana mga kapatid, no, itong kwan sana, ito sanang India. Ang problema mga kababayan, dahil sa sobrang sugapa itong China, no, pati teritoryo ng kaalyado niyang bansa mga kapatid, gusto din niyang angkinin. 'Di ba? Isa 'yan sa nagiging problema ng China mga kababayan, kung kaya't
maliban dito ngayon, no, sa napipintong giyera ng Pilipinas at China, tapos dito pa sa Taiwan, meron pang isang napipintong giyera ngayon mga kapatid, no, na mas mainit pa to, no, sa kasalukuyan, no, mas umiinit itong issue na to nitong China at India. Itong China kasi mga kababayan, nasobrahan na talaga sila sa pagiging sugapa. And alam ko na mga kapatid, no, abangan nyo yan guys ha. Ibablog ko yan, no, siguro sa mga susunod nating video, ibablog ko yan kung bakit, ano yung dahilan ng China, kung bakit ganito sila kasugapa ngayon mga kapatid. No. Meron palang tinatagong sikreto ang China mga kababayan, kung bakit ganito sila kaagresibo ngayon, manakop ng mga lugar. No. At ito po yung aabangan nyo mga kababayan dahil sa susunod nating content siguro, no, talagang magugulat kayo, no, sa aking na-discover na sikreto ng China kung bakit itong China ngayon mga kapatid ay talagang sobrang sugapa na sa pag-angkin ng mga teritoryo dahil sa isang sikreto mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. Dagdag pa nito na ang kooperasyong militar sa pagitan ng US at Pilipinas ay hindi dapat makapaminsala sa soberanya at karapatan at interes ng China sa South China Sea. Di ba? Military cooperation between the US and the Philippines must not harm China's sovereignty. Wow. Di ba? China sovereignty. Kailan nga ba lang uli nila ito na-exercise yung soberanya nilang sinasabi mga kapatid? 1947. No. 1947 lang. No. Pero ang Pilipinas, no, nasa 17 pa. 17 hindi ako nagkakamali, 1734 ba? Kalimutan ko na kasi basta numbers mga kapatid, madali ako makalimot No. 1734. Panahon pa ni Magellan natin to na claim yung West Philippines na yan. Tapos sila after ng World War II lang. Tapos ngayon ang lakas nilang magsabi must not harm China's sovereignty and maritime rights, 'di ba? Dito pa lang mga kababayan, no? Naninindigan talaga ang China mga kapatid dito sa kanilang claim sa West Philippines Sea na yan. No? Ayaw talaga nilang magpatalo dyan. Pero nababahala sila ngayon mga kababayan. No? Dahil itong mga kaalyado nilang bansa, iilan lang. Tapos ito mga kapatid, no? May ugong-ugong pa. No? Dahil sa nangyayaring girian ngayon ng India at China mga kababayan, no? Kakampihan ng Russia ang India. Diba? Ito ang pinakamasaklap ngayon sa China mga kapatid. No? Dahil hindi na sila nakontento, no, sa mga ginagawa nila dito sa Pilipinas, no, dinamay pa nila pati yung India. Pati teritoryo ng India ngayon mga kababayan gusto din nilang sakupin. At itong mga kababayan itong India at Russia ay mayroon po itong malalim na pagkakaibigan. No, compare dito sa China. No. Kasi may history na ang India at Russia mga kapatid na kung saan kumbaga India lang yata ang sumaklolo dati sa Russia. No, noong panahon ng World War II yata 'yon. Hindi ko masyadong na-validate yung yung details yan Pero yun no. Yun yung totoo diyan mga kababayan. May malaking utang na loob yata ang Russia mga kapatid sa India. Kung kaya't dito ngayon sa napipintong giyera ng India at China mga kapatid, no, mas pipiliing kakampihan ng Russia ang India. No, kamusta naman ang China dito mga kababayan? No, lubog na po sila ngayon. No. Abangan niyo talaga yun mga kababayan, no, yung susunod kong video dahil talagang magugulat kayo sa dahilan ng China kung bakit ganito sila kaagresibo ngayon. No. Itong China kasi mga kapatid, no, para bang nabibilang na lang yung oras nila, no, yung existence ng kanilang bansa, no, diyan dito sa Asia. No. Malapit na po silang lumubog mga kababayan.
malapit nang lumubog itong bansa na ito. Kung kaya't ngayon, no, nagpapasikat sila ngayon, nagpapakita kunwari sila ng kanilang kapangyarihan, pero ang totoo mga kapatid, itong China, palubog na po talaga. No. Yun po ang katotohanan dyan mga kababayan. Kaya ngayon mga kapatid, no, medyo intimidated na sila dito sa Pilipinas ngayon. No. Sinubukan nilang pagsabihan ang Pilipinas, oy wala eh. Patuloy tayo sa ginagawa nating pagkuan, no? Patuloy tayo sa ginagawa nating preparasyon. No? Sabi ng China nga, huwag kayong makipaglaro ng apoy. Oh, edi sinagot sila ng ating Department of Defense. Wala kayong pakialam sa amin. O ngayon, ang sunod na tinira nila mga kapatid dahil hindi tayo nakinig sa kanila, no? Hindi tayo natakot sa mga pagbabanta nila, no? Ang US na naman. No? As if hindi sila natatakot sa US, pero ang totoo niya mga kababayan, natatakot na talaga yan sila sa Amerika ngayon. No? Kaya sinabi nila ito, walang karapatan ang US na mangialam. Gusto kasi mangyari ng China mga kababayan, i-isolate itong issue ng Pilipinas at China. No? Ayaw niya na merong kumakampi sa Pilipinas para mas mabilis nila itong maangkin. Itong disputed na territory natin. 'Yon ang gusto ng China. No? Gusto niya i-isolate ito eh. Ayaw niya na merong mga bansa na nagpapakita ng suporta sa atin. Kaya ang sabi nila dito, walang karapatan ang Amerika na mangialam or kahit sinong bansa. Wala. Huwag kayong mangialam diyan. No? Dahil problema namin sa Pilipinas 'yan. Kung tutuusin, sila lang yung nagbigay ng problema sa Pilipinas mga kapatid. No? Nakita lang nila na medyo pabaya konti itong bansa natin noong mga panahong around 2011, 2012, nakita lang nila na may kapabayaan tayong ginagawa sa ating mga nasasakupan, sa ating seguridad, agad naman silang nag-take advantage. Sila yung totoong nag-cause ng problem dito mga kababayan. Gaya nga nasabi ni President Marcos, no, hindi naman namin inaaway ang China. No. Hindi naman namin inaaway ang China. Wala kaming interest na awayin ang China. Kaya nga lang, karapatan naming depensahan ang aming soberanya, ang aming mga nasasakupan. No. Sabi pa ni BBM nga, no, doon sa Australia ba yun? Simula nung pumasok ako sa opisina, no, ipinangako ko yan, no, sa aking sarili na dedepensahan ko ang soberanya ng Pilipinas, ang teritoryo ng Pilipinas, mapalupa man yan o tubig. No. So ito yun ngayong kinakaalarman ng China mga kapatid. Nakikita nga nila, ginagawa lahat ng ating presidente, lahat ng posibleng posibleng alternatibo para madepensahan lang yung ating mga teritoryo. Willing naman makipag-usap si President BBM sa China. No? Basta ang baseline nila is yung soberanya ng Pilipinas. Which I think mga kababayan, no, hindi talaga papayag ang China dyan. No? Dahil nga gusto nga nila yung angkinin talaga yung West Philippine Sea. Nag-open na si President Bongbong Marcos. No? Sabi niya, open naman kami makipag-dialogo sa China. Wala namang problema dyan. Hindi, syempre mag-usap tayo kung ano ba ang dapat natin gawin dyan. At kung sakali man, no, inaalok kasi ng China mga kapatid, no, parang sila pa yun talagang may rights dyan ngayon sa West Philippine Sea na yan. Sabi ng China, gusto daw nilang kausapin ang Pilipinas kung pwede, no? Tapos buhayin uli yung joint exploration dyan, no, sa may bandang West Philippine Sea. Kumbaga parang pampalubag loob nila sa Pilipinas. No. Kasi dati mga kapatid, sa panahon ni PRRD, meron talagang napaplano dyan na joint exploration. Kanya nga lang, ewan ko kung bakit hindi natuloy mga kababayan. No. Dahil siguro friendship sila. Diba? Kung kay PRRD pa nga kaya nga tinawag na kuha yan eh. Kaya nga tinawag na South China Sea yan eh. Dahil sa kanila yan eh. Diba? Kaya siguro hindi natuloy yun. No. Ngayon, sabi ng China, sabi niya kay BBM, willing naman kami. Sabi ni BBM sa China pala,
willing naman kaming makipag-usap sa China dahil yun nga, man China may ino-offer. Offer na sa Pilipinas. Gusto niyo mag-usap tayo, magdialogo tayo, tapos pag-usapan natin yung malaking deposito ng langis dyan sa may West Philippine Sea. Sagot naman ni President Marcos, mga kapatid, pwede naman tayo mag-usap. Hindi naman kami nakikipaggera sa inyo. Basta, yung magiging guide natin is yung soberanya namin. Mautak, di ba? Para ba sinabi ni BBM, mindset ba? No. Kasi mga kapatid, kung soberanya ang pag-uusapan, actually, siguro hindi lang talaga mas straight ni BBM. No? Na diretsuhin itong China. No? Na bakit kami makikipag-usap sa inyo? Kaya gumamit na lang siya ng ano bang tawag sa mga ganyang style, mga kapatid, no? Para bang white lies, kumbaga. No? Pwede naman tayo mag-usap basta soberanya ng basta diyan tayo pagbabatayan natin yung soberanya namin, ng soberanya ng bansang Pilipinas. No? Eh syempre pag pinagbasihan natin ang soberanya ng Pilipinas, mga kababayan, wala talaga silang karapatan diyan sa may West Philippine Sea. So technically, walang dapat pag-usapan. 'Di ba? Yan lang po yung siguro naging gentleman lang si President Marcos, no, sa pakikipag-usap niya dito sa mga naging sagot niya. No. Gusto lang niya maging gentleman, ayaw niya maging harsh, kumbaga. Kaya ganun yung pagkasagot niya. Pero kung magdi-deep dive tayo, mga kapatid, doon sa sagot ni President Marcos, no, tablado talaga China doon. No. Sabihan ka ba naman? O basta yung soberanya namin ang magiging basihan natin. No. Wala talaga itong China, mga kapatid. Hindi na nila tayo binigyan ng kwan eh. Kumbaga sila yung naglagay sa atin sa sukdulan kung bakit bumalik tayo sa Amerika, no. Dahil kung naging mabuting kaibigan lang sila ng Pilipinas, mga kababayan, wala tayo ngayon sa ganitong sitwasyon, no. And siguro baka kung sakali mang naging kaibigan natin ang China at pinaubayan nila sa atin agad yung West Philippine Sea na yan, baka kontakin pa nga sila ng Pilipinas, no? Diyan sa joint exploration na yan, sa langis, no? Dahil aminin na natin na mas may makinarya ang China sa mga ganyang bagay. Dahil syempre may mga nagdi-drill din naman talaga sila ng mga langis, mga kapatid, no? So siguro kung naging kaibigan pa natin itong China, no? Siguro isa sila, no? Ngayon siguro nagdi-drill na tayo ng langis diyan, no? Pinaghahatian na sana ng Pilipinas 'yan at China. Ngayon nga lang wala eh, 'di ba? Sila lang din yung nagtulak sa atin, no? Nakamuhian natin sila, 'di ba? Anyway guys, hanggang dito na lang itong video na ito. No, kung nagustuhan niyo po ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe and paki-like po ang ating video, mga kapatid. Hanggang dito na lang. Adios.